Walang problema para sa House Prosecution Panel na gamitin ang sariling kopya ng Office of the Vice President ng liquidation reports para matapos na ang pagkwestiyon sa authentication. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., galing mismo sa OVP ang records at isinumite sa Commission on Audit, kaya mapapabilis ang impeachment proceedings. Ang pinagtatalo ng dokumento ay mula pa noong pre-trial conference kung saan nanindigan ng defense team na markahan ang sariling kopya kahit parehong hawak na magkabilang panig ang mga bersyon ng parehong dokumento. Mismong si Counsel for the Public Prosecutors Attorney Lorna Capuna na anya ang nagsabi na kung walang tiwala ang defense sa dokumento ng prosekusyon, handa naman silang gamitin ang sariling kopya. Ipinaliwanag pa ni Tolosa na maaari pang i-authenticate ng prosekusyon ang ebidensya sa open court sakaling hindi magkasundo, ngunit lalong tatagal ang paglilitis. Samantala, sa isang pulong balitaan, binigyang diin ni House Prosecutor Terry Redon na si VP Sara ang may final authority at absolute control hindi lamang sa disbursement ng confidential funds kundi sa kabuuan. Sa gitna ito ng issue na ang may pananagutan lamang umano ay ang Special Disbursing Officers o SDOs na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Sabi ni Redon, hindi maaaring ilaglag ng kampo ni Duterte ang SDOs para takasan ang pananagutan. Malinaw ho yung pong absolute control, absolute authority ng pangalawang Pangulo, not just on the disbursement of confidential funds, but absolute authority over the office itself. No? So, let us not kid ourselves. Wag ho tayong magbulahan dito na pwede hong ikulong lang, pwedeng ilaglag lang yung pong mga ordinaryong kawani nang hindi po pinapanagot yung pinakatuktok, yung pong hepe ng partikular na opisina. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.